begin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father God, thank you that we are a family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things that you have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members and families of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name, through the intercession of the Blessed Mother. Amen, Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang gabi sa inyong lahat po. Bisha, magandang gabi. Magandang gabi po. Okay. So, maganda ang ating magiging talk for tonight, and it is about the fullness of grace. Ngayon, hindi na natin masyadong pahabain yung introduction natin kasi sa ating mga nakakakilala rito, kilala naman natin si Sister Arlene. So, galing siya sa God's Beloved at mag-share siya ng alam niya, yung dadagdag kaalaman din natin ang kanyang i-share. Hindi ko naman pahabain, si Sister Arlene ay matagal na rin nasa isang community na napapaligiran ng mga Christians, katulad natin. Busog na busog ho yan sa faith. Busog na busog ho yan sa energy. Busog na busog ho yan sa pananampalataya. Subok na subok sa mga karamdaman na lumabas ang kanyang pananampalataya talaga. Bilib ako sa faith nitong speaker natin ngayon. Ipakilala na natin, Sister Arlene Cuadra, na nandito sa Christ Family Prayer Community. Okay. Sister Arlene. Thank you, Sister Emily. Yeah, Salamat sa magandang introduction. Grabe naman. Share lang po ako. Thank you sa tiwala, no? Sister Emily, Sister Gigi, Bishop, Joseph. Salamat sa at itong mga kapatid Praise Jesus, ha? Thank you, Lord. No, Thank Sister you, Lord. Arlene. Apo, God's appointed time po tayo ngayon. At hindi pwedeng mag-refuse. Gaya ng sinabi ko kay Sister Gigi at Sister Emily, pag ikaw ay naatasan, kailangan talaga sasagot tayo, yes lagi. Apo. Nandito po si Mr. Al or Sister Yes, thank you. and Sister Karina, Sister Baby de la Cruz, Sister Edith Riva, at sino yung Samson. Okay. Naway magsidating pa yung iba na po. Medyo dahil nga sa request ni Sister Emily, ito po ang aking, sabi ko, parati na lang puro fake news, bad news. So, bigyan naman natin ng good news, fullness of grace. Di po ba? Okay, nag-start na po tayo, no? Good evening, everyone. Thank you, Jesus. Good evening, sis. Evening. Today, I'd like to talk about a powerful and uplifting concept, the fullness of grace. Actually, meron sana tayong video pero ang kalaban ay ayaw niyang ipalabas. Naiinggit, no? Ang video should be yung nature. Ganun talaga si Lord, no? Pin-repair niya talaga sa atin ang magandang nature, creation niya talaga. So, sa imagination na lang natin, no? At dahil nga ang pinag-uusapan natin is fullness of grace, let's imagine na lang. Imagine, dapat may video to tayo, no? Ini-imagine natin a cup that's overflowing with the purest, most refreshing drink you can think of. Nag-overflow sa cup ng water. Grabe, yung pala yung tinatawag nating, this image helps us understand the idea of grace, an abundant, generous gift that fills our lives
beyond measure. The fullness of grace means experiencing a deep and complete sense of love, mamahal, kindness, and support that we don't earn or deserve, but receive freely. Ganun grabe si Lord sa atin, ano? Binibigay niya sa atin for free. It's like having a never-ending supply of goodness that not only enriches our own lives, but also empowers us to share this generosity with others. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. As we explore this concept today, let's think about how this boundless grace can transform our hearts, guide our actions, and help us spread more kindness in the world. Actually, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 7. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let Wait. Lumabas ba? Ayan. the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas, and God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. On the sixth day, God said, "Let the earth make every sort of animal." God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, "Let us make man in our image, to be like us." So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hi! Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply, fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals."
Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Okay lang po ba, cartoons ha? Kasi palibasa during my 80s sanay po tayo sa comics But anyway, paano lang po, no? Dahil marami sa atin, lalo sa mga kabataan, hindi masyado sa mga cartoons. Pampabata lang po. Anyway, in Genesis, the Lord filled the earth with good things. Wala namang bad talaga Lahat good. So the whole world is full of God's blessing. We are all familiar with the story of creation. Bakit ko pinanood ulit sa atin ang creation? It's because I want to remind us that we are created by God in a special way. Di nakita naman natin kung paano, di ba, through word. Pero ibang ginawa niya kay Adan, no? God made man in his image and likeness. He formed man out of dust of the earth. Yun yung body. Anong ginawa niya? Hiningahan. Giving breath of life. Ang tawag doon, ruwa. Spirit ni God sa nostril ni Adan. Hiningahan ng Diyos. Kaya God made man's complete being, soul, body, and spirit. Yung body, yun yung pag namatay tayo, nagiging alabo. Yung soul, yun yung i-judge ni God. Pag nawala tayo. Ang spirit is sa kanyang spirit yun. Spirit ni God. So ang tayo, mawala, pag sinabi ni Lord na aakit na yung spirit, mawala na hininga natin, sabihin ng tinawag na tayo ng Panginoon. Right? God gave man power and authority over creation. Ganun kamahal at espesyal ang tao sa Panginoon. We all know what happened to Eve. Natukso siya at kinain nila ni Adan the forbidden fruit. And because of this sin has blocked man from recognizing these graces. Ano naman ang gagawin no? Di ba? Ang hirap. Naka-block tayo. Original sin. Kaya ang ginawa ni God, mahal na talaga tayo. No? It's because God's love for man, Jesus was sent by the Father to renew and store man into fullness of grace through life, death, and resurrection of Christ. Man is enabled to receive the very gift of God Himself to the Holy Spirit. We become divine adoption as children of God through the sacrament of baptism and the other sacraments. Kaya, ano bang nagiging problema? Bakit hindi natin alam na we are full of grace? Yes, due to ignorance. Hindi natin alam na may grasya tayo Number 2, we don't know how to use these graces. Number 3, we do not know the key that opened up all the treasure of God's wisdom and knowledge. Let's recall natin. Archangel Gabriel was sent by God to announce to Mary, "Hail Mary, full of grace, the Lord is with you."
Kasi tayo, lagi natin, pag nagro-rosary tayo, di ba? Hail Mary, full of grace, the Lord is. Yun lang, passing. Naririnig ba natin sinasabi sa atin ng mga priest? Di ba sinasabi ng priest sa atin? Di ba, Bishop? The Lord is with you and with your spirit. Sa atin, parang wala lang, sinabi lang yun. Pero don't you know that God's message to Mary is His message to all Christians? Ay, nawala yata si Bishop. Ayan na. Ano? Nahulog, ano? Anyway. God's message to Mary is His message to all Christians, and during the Mass, the priest says, the Lord is with you. And this is the key that we should know. And this is the key that we should know, that we are full of grace. Because the Lord is with you. Or the Lord is with us. Pwede natin sabihin ito eh. Hail Emily, full of grace. The Lord is with you. Hail Gigi, full of grace. The Lord is with you. Di kasi natin alam na yun pala ang sikreto. Na tayo ay magiging full of grace dahil nananahan ang Panginoon sa ating puso. Hindi na tayo isa. Hindi tayo nag-iisa. Tutusin nga, apat tayo eh. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in you. Nasa puso natin siya. Parati natin silang kasama. Kailangan nating kausapin ng Panginoon. Since ang Panginoon ay nananahan sa atin, ang ating grasya, ang grasya natin is the theological virtue natin, ay titibay ang ating una-una, ang ating faith, paniniwala. We can deal personally with God because we know God is omnipresent, all-present. And because of that faith we found, we have that hope. Because of God is omniscient, all-knowing. Kahit nga yung bilang ng buhok mo, alam bilang niya. And omnipotent, all-powerful. Our assurance of His saving power and God's promises as being fulfilled. Yan ang ating inaasahan. And with the constant connect to God, andyan ang charity. Charity is love. It goes deeper and deeper by loving God with all our hearts. Diba, sabi nga, we love God with our with body and soul, with our strength. We express love not only to God, but to others. Alam mo na ang Diyos ay nasa kapwa mo. Alam mo, ang Diyos ay nasa iyo. Paano mo pa mumurahin ang kapwa mo? Gayong alam mo, si Jesus ay nasa kanya. Diba, ganun yun? So this all depends on the degree of self-emptiness, self-surrender, and self-nothingness. Pag tayo punong-puno ng pride, anger, greed, jealousy, etc., sinful ways, we suppresses that grace. Parang hose. Ilagyan mo ng cork. Paano bubuhos ang grasya? O tinatawag natin fullness of grace. Anong dapat natin gawin? We should complete surrender by the sacrament of confession. And magko-communion tayo. In communion, kasama natin ulit siya physically. Tatanggap natin
ang Holy Eucharist. Kasama natin ang Panginoon ko. Now that we have the habit of constant conscious awareness, fellowship, and dialogue with God within ourselves, alam natin nasa loob si Jesus, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nagiging Christ-like tayo. And being a Christ-like, we will continue His mission. Paano natin ko-continue yun? Ano ba yung function ni Jesus? Priestly function. Through activities involving prayers, ginagawa naman natin to. Worship and liturgy. Another thing is, hindi ito pang pari lamang. Kahit tayo mga laity, gawin din natin to. Prophetic function deals with evangelization. Diba, we spread the good news. Katulad ni Sister Gigi, Sister Emily, madalas we use the social media platform. Maganda rin yun kasi na-evangelize natin, naaabot natin buong mundo. And kingly function, hindi pwedeng si Jesus, hindi naman siya yung naglingkod, hindi siya yung siya ang servant. Servant king nga siya eh. Nugasan nga niya yung paa ng mga apostoles para ipakita na hindi tayo boss, kundi tayo maglilingkod. Diba? We should feed the poor. Katulad ng nangyari na storm. Ano bang ginawa natin? Marami sa atin na ibinigay lang ang mga sobra-sobra lang sa kanila. Kuminsan nga daw ang natatanggap ng na nasusunugan or na anuhan ng mga typhoon ay mga bagay na basura nila. Sino nga naman ba magsusot ng barong Tagalog sa oras ng bagyo? Bibigyan mo ba sila ng gamit na underwear? Dapat po sa ganung pagkakataon makatulong tayo. Steward function, ginagawa rin po natin to sa mga pastoral natin. Katulad ni Bishop, sa mga shepherd natin. Tayo sa ating pamilya, tayo ang shepherd. Tayo ang titingin sa mga maliliit. Now that we are full of grace by doing Christ's function, we should be channel of blessings to others by sharing for what we have. Kung ikaw ay blessed, maging bukas palad para lalong umuhos ang mga biyaya. Siyempre, bukas palad tayo eh. We are blessed. Kailangan para bumuhos lalo ang biyaya, we should be the channel of blessings. Kaya bubuhos ng kalangitan ang biyaya, siksik, liglig, umaapaw pa. So thank you for joining me in this journey to understand and embrace the fullness of God's grace. Thank you. God bless us all. Salamat po. Thank you, Sister Eileen. Teka muna, nagwala yung aking phone. Pero napakaganda. Alam mo, gusto ko lang dagdag pa to, Sister Eileen. Napakaganda naman ang sharing mo. Medyo matagal na namin din kasi hindi na pag-uusapan ng creation eh. So para bang bumalik tayo ulit ng konti sa, nag-flashback kami sa creation. Ang hindi natin alam kung ano na nga ba tayo ngayon nung nasira natin yung sarili natin, gawa ng mundo na naging makasalanan. Parang parang katakan. Pero gusto ko lang sabihin si Sardine, sabi nga is Jesus is described as full of grace. Kagaya natin, we are full of grace.
full of loving kindness, very compassionate, very forgiving, and loves us so much. Ganon tayo kamahal ni Jesus. No? At saka yung promise niya of salvation, nagbibigay sa atin ng hope, nagbibigay sa atin ng happiness, kaya tayo ay hanggang ngayon nandito pa. He never breaks His promises. Yun ang gusto kong panghawakan. He never breaks our promise. He never breaks His promises. Kaya napakaganda ng message mo para sa amin, Sister Aileen. Hingin lang natin kung sino ang gustong magdagdag o kaya sino ang gustong mag-share. Paano ninyo nalaman yung ngayon, yung pagkatao na natin ngayon na tayo ay full of grace. Paano kayo na blessed na you are full of grace? Bishop, dagdag kaalaman namin. Okay na po. Oo. Yes. Okay. Thank you po, no? Una, yung napakaganda po ng sharing nyo, Sister Arlene, no? Thank you po for your time, no? Tsaka effort nyo na naibahagi nyo ang tungkol sa topic na fullness of grace. Siguro habang nagkasalita ako at makishare din po si Bishop Lito, kung meron kayong Tagalog Bible dyan, no? Ephesians 1:3. Efeso 1:3, no? Nakalagay po ron He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly world, no? Kung may Tagalog po kayong Bible, pakisingit po, ano? Singit po kayo. He has blessed us with every spiritual blessing. Nandiyan na po yung grace Nandiyan na po. Parang gripo. Alam niyo yung gripo? May tubig yung gripo Bubuksan na lang para umapaw yung tubig. Ayun po yung freedom natin, no? Kung bubuksan natin yung gripo. Kasi God has already blessed us with every spiritual blessing. Yung spiritual blessing na yon, ayan po yung mga lahat na sacraments na sinasabi. Binigyan din ni Sister Arlene with the sacrament of confession tsaka the sacrament of Holy Communion. And baptism. Baptism. Totoo po talaga yon. When we receive Jesus, we are united with Him physically. Pag nilayan nyo po yan, pag nilayan nyo. When you receive Jesus in the Eucharist, you are united to Jesus physically. No? Kaya binigyan po niya ng diin yung conscious awareness. Maging aware tayo lagi. We ask for that grace. Kasi pag aware po tayo sa lahat ng blessing na binibigay ni Lord sa atin, grabe po yung ating buhay, no? We will experience the fullness of grace. Si Mama Mary, hail full of grace, no? Yung word dyan na ginamit ni Archangel Gabriel sa Greek, noon na-share ko na rin yung kekaritomene. Kekaritomene, no? Full of grace siya, no? Full of grace, kaya wala siyang bahid na kasalanan. Kung ano ang nangyari kay Mama Mary, she is the masterpiece of God, ay gagawin din ni Lord sa atin. If we are open to His grace. Ayun po isa sa mga benefits ng pag-pray ng rosary. Nagkakaroon tayo sa words ni Sister Arlene, conscious awareness of His fullness of grace in our lives. Kailangan po ito, lagi meditate tayo. Hindi kahit hindi mag-meditate, no? Hindi mo iisipin mo the whole day. God is physically united to me. Physically, hindi lang spiritually. No? When we receive Jesus in the Eucharist. Tapos, pag nagkakasala tayo, nakalagay sa 1 John 1:7, 9:8, the blood of Jesus cleanses us from our sins. Ina-apply sa ating kaluluwa ang blood ni Jesus. Napakaano po niyan, yung reality niyan, no? Kaya, mapapansin nyo, hindi natin maintindihan mismo bakit yung maraming mga nasa monastery, yung mga monks, tsaka mga monghe, mga mongha, anong ginagawa nila the whole day doon? Tanungin mo, sister, di ba kayo naboboard? O brother, o father, di ba kayo naboboard dyan? Hindi. Bakit? Nagkaroon silang conscious awareness of the grace of God in their lives.
No? Kaya ayun po yung sa sharing niya no ni Sister Arlene, magkaroon tayo ng conscious awareness, no? And how do we do it, no? And how do we develop our conscious awareness? Paano? No? Desire it. Sabi ni Saint Thomas Aquinas, desire it, gustuhin natin. Ngayon pa lang, sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko na maging aware ako sa fullness of grace na ibinibigay mo sa akin. Kasi yung grace po ng misa, infinite po yan eh. Infinite ang grace po ng Mass. Yun lang, depende po sa ating capacity. Kung meron tayo nakukuha, kung open tayo, depende sa openness natin, yung capacity natin to receive the infinite fullness of God's grace, may experience natin. Kaya mga iba, pag hindi ka prepared sa Mass, o mga iba pupunta lang dun, nabobore sila sa misa. Wala naman ako nakukuha sa misa eh. Talagang wala ka makukuha sa misa. Kasi ang attitude mo, you go to Mass to worship God. Pag naka-attune yung isip mo, yung mindset mo to worship God, I will go to Mass to worship God. Because this is the kind of worship that pleases God. Wala na. The grace of God will work in your lives. So kahit na hindi maganda yung music, hindi maganda minsan yung pagbabasa sa mga lectures na dapat lang ginagawa naman, o minsan hindi nyo ganun type yung homily ng pare, but the grace of God you will receive. Kasi prepared kayo sa pagpunta sa misa. Pumunta kayo sa misa to please God, to offer sacrifice, to adore God. No, it is the worship that God is pleased, the holy sacrifice of the Mass. Kasi in the Mass, Jesus Himself, together with us, offers Himself to the Father. And the Father gives Himself to us totally, the Blessed Trinity in Holy Communion. Ayun po yung fullness of grace. No, pero because of sin na nabanggit ni Sister Arlene, nabablock yan, nabablock. No, yung mga worries natin, yung mga anxieties natin, mga negativity natin, nakaka-block po yan, nakaka-block. No, kaya kailangan i-exorcise natin yan. Kasi pag sinabi ting exorcism, parang demonyo lahat na parang power, mga dramatic, no. We should exorcise ourselves daily. Yung mga influences na mga negative na in Jesus' name, no. In the name of Jesus, began. Depression, began. Anxiety, began. Kumbaga si Satan, sabi ni Jesus, began Satan. So tayo, ganun din tayo. Negativity, began. No? Problems, began. And let Jesus come in. No? Kaya sinasabi ni St. Paul, do not worry about anything. Don't be anxious about anything. But instead, pray about everything. And the peace of Christ, which surpasses all understanding, will keep your heart safe in Christ Jesus, no? Philippians 4, no? 6-8. Awareness po, awareness. No, sinasabi ni Sister Arlene, no? Gusto kong bigyan diin yun conscious awareness. O sa words ni St. Thomas Aquinas, desire it, gustuhin natin. Gustuhin natin lagi. Of course, para gustuhin mo yan, kailangan natin ng humility. Ayan po lagi sinasabi sa atin ni Brother Aldrin sa mga sharing niya, how to become biblically humble. Tapos sinabi rin sa atin ni Sister Aldrin, si Sister Emily sa kanyang sharing, we are God's handiwork. No, talagang ginawa tayo ng Diyos, dinesign tayo. I-desire it, no? Tapos yung mga desires natin, sabi ni Sister Emily, our desires and longings na for the Lord. Yung kanta na, as the deer longs for running streams, so my heart longs for you. No? Psalm 41, no? Napakadami tayong biblical verses na pwede nating i-cite dito, no? Or tapos ayun po ang paraan, no, para to become conscious tayo sa awareness. The blessing of the Lord is always with us, no? Kaya pag sinasabi ng pare na the Lord be with you, no? No, the Lord be with you, no? Binibigyan niya sa atin. Kaya nga, ino-open ng pare yung as a sign na niyayakap tayo ng grace ng God, no? The Lord be with you. Kasi sabi natin, and with your spirit, no? Hindi na sa spirit niya, sa buong buhay ng pare.
yung work of grace ay mapasa kanya. Bago ko po ipagpatuloy, mag-share muna iba para mabigyan silang chance, no? Kahit na 3 minutes, 5 minutes, no? Tapos papasok ulit ako. Napakaganda Sige ng po. natin. Napakaganda ng topic natin ngayon para walang gustong, parang hindi walang, yun, paano ba kasabihin yun? Napakaganda ng topic natin para hindi ma-share ang bawat Opo. isa. Okay po. Nagbigay rin si Bishop ay 2 minutes, 3 minutes. Opo. G. Good evening po, good morning. Sa mga nakikinig sa Ate Edith. bless you all. Siguro gusto ko lang pong i-share yung napag-usapan namin ni Sister Edith nung isang gabi na yung Mass, di ba, yung Holy Mass, it's the highest form of worship. Minsan, ayoko dyan sa paring yan. Diyos ko, ano ba yan? Kung ano sinasabi, parang hindi alam yung sinasabi. Pero napag-usapan nga namin ni ate na once na umattend ka ng misa, hindi ka uuwi na empty ka. Kahit isang sentence lang, merong tatama at tatama sa'yo. Kahit gaano mo kaayaw dyan sa paring yan, hindi ka uuwing gutom sa salita ng Diyos dahil may matututunan ka talaga. Yun lang po. Praise Jesus. Praise Jesus, ha? Thank you, Jesus. Totoo, Thank you. totoo yan, Sister G. So, sino pa ang nagkaroon ng fullness of grace? Napakaganda talaga ng pag tayo ay biniyayaan ng Panginoon. Punong-puno eh. Gaya ng sinabi si Arlene kanina, siksik-liglig kumahapaw. Noong una, hindi ko rin naramdaman yan eh. Parang, sabi ko, asa na ba ako ngayon? Asa na ba ako ngayon sa community? Parang, minsan nakakaroon tayo ng mga katanungan na ganun. Pero ang gusto ko na i-pass yun kasi parang history na sa akin yun eh. Gusto ko lang itanong, Bishop, yung kailangan tayo magkaroon ng awareness. Tayo bilang Kristiyano na naandirito na, aware na tayo, di ba, Bishop? Pwede nating sabihin, aware na tayo. Pero bakit may mga panahon pa rin na nadidiskarel yung awareness natin? Kasi po, ate, we live in a fallen world. Yung wounded tayo ng original sin, no? Sa first part na sharing si Sister Arlene, no? Wounded tayo. Dahil wounded tayo, may mga ganyang temptations. Temptation lang yan eh. And when you overcome that temptation, nagkakaroon tayo ng merits. Ayun po yung merits. Kaya we increase our heavenly reward. Nakalagay po sa 1 Corinthians 15 yan, no? Merong the brightness sun, the brightness of the moon, the brightness of the stars. And even among the stars, iba-iba ang kanilang beauty. No? 1 Corinthians 15 po, basahin niya, no? Yung the sun refers to Christ. Ito Catholic interpretation of the Bible. 1 Corinthians 15, no? The sun refers to Christ, the moon refers to the Blessed Virgin Mary. The stars refers to us. And even among the stars, iba-iba po ang degree ng beauty. Ayan po yung mga saints. So, we are in a wounded world. Our hearts are wounded until the end of time and until the end of our life here on earth. But as we overcome them, way ni Lord yun. Para ma-increase yung ating merits. Kaya ngayon, before nagtatanong ka, bakit ganun pinapayagan ni Lord? Ayun ang way ni Lord eh. Ayun ang way ni Lord para ma-increase ang ating merits. Ayan siya sabi ni Jesus, if you want to follow me, you deny yourself, carry your cross daily, and follow me. No, deny yourself, carry your cross daily, and follow me. So ayun ang way ni Lord, or enter the narrow gate. For wide is the gate that leads to eternal perdition, to hell. But narrow is the gate that leads to heaven. And very few find it. Kaya we struggle kasi nasa fallen world tayo. No, kaya everyday tayo nagsasabi sa misa, I confess to Almighty God. Hindi tayo nagkasawa dyan. I confess to Almighty God. Because that's part of my fallen nature. At tinetest ni Lord ang aking humility. Never na instance sa life ko na pumunta ako sa misa na hindi ako nagsabi na I confess to Almighty God. Kasi magkakaroon ka ng element na pride.
So tuwing pupunta ako sa prayer meeting, kahit na sa ating Bible study, nagpiprepare ako lagi rito. Hindi basta-basta na ako papasok sa ating Wednesday. Nagpipray ako, Lord, bless our prayer meeting, our sharing. I-bless mo yung sharing ko, Lord. So way ni Lord yan para practice humility ko. Sa bawat instance, kaya yung mga past natin, ating past mga topics, maganda i-review yung paminsan-minsan. Kasi nakasalita si Lord sa mga past topics natin, hindi na po nakaraan yun. Ongoing yun. Halimbawa, topic na Sister Jessica, we are like Judas. In many instances, we are Judases. Kaya humility na naman. Ay, talaga nature natin eh. So, pinapractice lagi ni Lord yung humility. Tapos yung pag nawala tayo kung anong plano ni Lord, nung talk ni Sister Karina, Jeremiah 29, I have a good plan for you. Pumapasok yun. Papasok din yung mga sharing ni Brother John Paul sa atin. O Luke 10, the Good Samaritan, every time nandito tawag ni Lord sa atin, tumulong tayo sa ating kapwa, lalo siguro during the storm, no? Nagkabaha-baha. O, so yung mga sharing natin nakaraan, hindi po nakaraan yun, ongoing yun. Tapos nag-account tayo examination of conscience. Lord, thank you for your word, ni-remind mo kami lagi. No, ganun po yun. Ngayon, birthday ni Brother John, pag-pray natin siya. Si Brother John, birthday niya, Lord, you bless him. Marami sa amin may sakit. Pwede magpagalingin tayo ni Lord eh. Pero may sasabi, gusto ni Lord, redemptive suffering eh. Ayun ang paraan niya. Colossians 1:24. I rejoice in my sufferings because in my sufferings, I complete the sufferings of Christ for His body, the church. Away ni Lord yun eh. May mga sakit tayo. Isusuko natin kay Lord para maging redemptive yun suffering natin. For ourselves, for our purification, and for the salvation of others. Bakit ganun? Eh, yun ang plano ni Lord eh. Nagbabawa ko. Kaya maraming ibang atheists, practical atheists, hindi lang maintindihan at ayaw na tanggapin ang plano ng Diyos sa buhay nila. It takes humility to accept the plan of God. May ba ay maniwala ng Diyos pag-ibig? Kita mo, gulo ng mundo. Patayan sa Middle East. Ang gulo ng mundo, akala ko, Lord, ikaw ay pag-ibig. Yes, God is pag-ibig, pero if we do not allow God to enter into our lives, magulo ang mundo. Kaya in the midst of turmoil, kaya sabi sa atin ni Mama Mary sa Fatima, pray the rosary every day for peace in the world. Naniniwala ba tayo dyan? Ayan, sabi ng ating nanay from heaven, ay ng peace plan ng heaven eh. How can there be peace? Pray the rosary. Mga iba ayaw maniwala dun eh. Ako naniniwala kasi sabi ni Mama Mary yun eh. Kaya ang call sa ating mga Katoliko, we pray the rosary. Aside from other intentions, for peace in the world. Magulo ang mundo. LGBTQ, kung bastusin si Jesus, we pray the rosary. Ganun po yan sa ating mga nagkakaproblema, pray the rosary. Bakit? Ay way ni Lord eh. Humility. Kaya ganda ng mga topics natin. Yung mga topics natin, huwag niyo isipin po nakaraan na yun. Ongoing po yan, parang Bible. Huwag niyo po isipin yung Bible nakaraan to. Itong Bible po, ever present to. Ever present, tatamaan talaga tayo. Oo. For our benefit, no? Nakalagay kay Romans 15, no? Romans 15 verse 20. Romans 15 verse 4. Everything in the Bible is written for our salvation. Ngayon, kung hindi tayo humble na hinihingi ni Lord, wala. Nabasa ko na yan, narinig ko na yan. Pero kita nyo, marami din points si Sister Arlene na narinigan natin noon pa. May bago, pero ngayon nagsalita si Lord sa sinabi niya. Hindi natin pwede sabihin, narinig ko na yan eh. Yung sinabi ni Sister Arlene, a word of God yun through her for us this Wednesday. Kaya humility yan. Nagsalita sa atin si Lord through Sister Arlene. Ganun po yun. So everyday struggle po tayo to increase our merits, to increase our reward in heaven. Ang galing, no? Ayun ang way ni Lord eh. No? Parang yan eh. Parang anak.
Gusto niya regaluhan ang nanay niya, birthday ng nanay niya eh. Hihingi siya, "Nay, pengin pera." "Anong gagawin mo sa pera?" "Eh, ako nang bahala, nanay." Binigyan siya ng pera. Tapos binigay yung regalo ng nanay niya. "Nanay, happy birthday ha." Tuwang-tuwa yung nanay. Kahit alam ng nanay, yung pera galing sa kanya. Ganon din po tayo. Lahat ng graces, ng fullness of grace, galing kay Lord yan. Pero tayo, pinapagamit ni Lord yung grace na yan. Pinapagamit sa ating kapwa. "Oh, thank you, sister eh." Pero alam naman natin kay Lord yun eh. Pero inuwi ni Lord eh. Kailan humble tayo. No? So everything is grace, no? Ayan siya, oh, sa gospel ni John. John 1, no? I-check ko, John 1. Because of Jesus, grace upon grace has come upon us. John 1:16. John 1:16. Mas maganda kung sa Tagalog eh. Out of the fullness of His grace. Yung fullness of grace eh. Di ba yung topic natin ngayon? Out of the fullness of His grace. O, yan ang topic ni Sister Arlene. Fullness of grace. Out of the fullness of His grace, He has blessed us all, giving us one blessing after another. John 1 verse 16. Nag-refer to kay Jesus. Kaya kung na kay Jesus tayo, ito po gagawin sa atin ni Jesus. Kaya ang ganda ng topic ni Sister Arlene, fullness of grace. Ito yun eh. Jesus is the fullness of grace. Out of the fullness of His grace, He has blessed us all. Ayun, kung open tayo sa words niya, conscious awareness. Kay St. Thomas Aquinas, desire it. O kumbaga sa gripo, buksan mo yung gripo. Nandiyan dyan na yung tubig, buksan mo. Nandiyan dyan na yung tubig. Giving us one blessing after another. O so kung may Tagalog Bible dyan, basahin nyo. Ayan po message ni Sister Arlene ngayon. Eh galing din kay Lord dyan eh. Pwede naman Lord, idiretso mo na sa amin. Ay hindi. Idiniretso na kay Sister Arlene. Ayun ang paraan niya eh. So we are humble. No, tayo nagbabasa ng Bible, biro mo, ni-remind tayo. Sinasabi ni Jesus, I am the fullness of grace. Ginamit ko si Sister Arlene. Oh. Because of your relationship with me, especially in communion, physical union with Jesus, giving us grace, blessing, after blessing. Walang katapusan, parang tubig. No? Walang tubig yan. Umaapaw. Kumbaga sa dam, umaapaw na. Umaapaw yung dam sa tubig. Sa dami. Eh, minsan tuyo na yung dam natin, no? Tuyo na yung dam natin. Kaya sabi ni Jesus sa John 4, nung the woman at the well, sinabi niya, the Holy Spirit, out of your heart, living water shall flow. He was speaking of the Spirit. So the Holy Spirit, lahat kayo aware sa charismatic renewal. So Lord, renew kami. Come Holy Spirit, we need you. Very basic, no? Come Holy Spirit, I need you. When we sing that, we pray that in humility. Do we really need the Holy Spirit every moment of our lives? O ang gandang muna ako. Baka may gusto pa mag-share yan. Sabi nga Sister Emily, ito yung topic na talagang mag-share ka eh. Kasi fullness of grace eh. Napakagandang topic yan. O sige po, mag-share po kayo. Oo, lahat sige po. meron eh. Lahat meron ma-share eh. Huwag na kayong mahiya. Kasi si Lord ang ating topic ngayon. Share nyo. Nandiyan ba ang Armor of Faith? Ang San Martin de Porres, nandyan? Parang wala, ano? Parang walang tao sa... Bishop dito. Si Brother Brother Alvin. Alvin, nandyan ba? Brother Alvin, baka pwede mo. Kahit ang ma-extend pa tayo na 5 minutes pa o 10 minutes, pwede lang. Tapos pagkatapos nun, ibigay natin yung floor kay Bishop. Ayan, si Bishop dito. Yes. Si Bishop dito. Si Bishop dito. dito. Sige, Dito. Yes, magandang gabi po sa inyo. Tunay nga po napakaganda. Oo. Pagka sinabi pong grasya po ay napakagandang pag-uusapan. Pero kagaya nga ng nasabi kanina na nag-share sa atin, kung minsan talaga napakahirap maintindihan kaagad ng iba pagka sinabing punong-puno ng grasya katulad ni Mama Mary, no? Dahil kung susuriin niyo po ang buhay ni Mama Mary, abay hindi naman kaiga-igaya ang buhay ni Mama Mary mula nang nagpuntis hanggang wala nang matirahan, walang may tumanggap na panutuyan, hanggang naglakbay ng disyerto, hanggang nanganak tala sa kabundukan.
Kung titignan niyo po sa normal na buhay, baka tanungin ni Mama Mary, paano naman ako naging full of grace? Na nagbuntis ako, walang gusto magbukas ng pintuan sa akin, kaya tuloy nanganak ako sa kabundukan. Nang lumaki naman si Jesus, so hanggang puro naman tuligsa, kaya nga naging sorrowful mother siya. Kung titignan mo sa pangkaraniwang tao, paano ba naging full of grace yun? No? At sa buhay din natin ngayon, nabanggit ko nga kanina, yung sakit, nandiyan yung binahatay, binagyo. Parang napakahirap maunawaan na paano nga sabi na I'm full of grace. At sabi nga natin, lahat, sabi nga ni Bishop kanina, maaring ang lahat ng yun ay magiging redemptive suffering. Ayaw naman ni Lord na madanasan natin ang lahat ng yun. Pero marahil, permissive will, ipinahintulot niya upang wag tayo manangan sa mga makamundong bagay. Permissive will, ipinahintulot niyang mawala ang mga bagay, yung mga ganito, dumanas tayo ng lahat, bagamat bahagi ng proseso ng buhay ng tao dahil nga sa original, na pagkasala po ni Eva at ni Adan, kaya lahat po ng tao banal at hindi ay haharapin. Yun po yung journey of faith natin. But syempre po ang grasya po doon na papasok si Lord ang ating provider. Kaya niyang i-provide lahat. Pero bakit may mga nawawalan? Si Lord ang ating manggagamot, dakilang manggagamot, bakit may nagkakasakit? Siya yung ating protector, bakit may mga naaapi at naaabuso? Bakit may mga mahihirap? Para nga sabihin, paano natin masasabi yung full of grace? Pag tinignan nga natin yung the beatitude, paano natin masabi na mapalad ka because the beatitude is blessed, invitation to be happy, to be joy. Paano naman natin masasabi na blessed, happy, gutom, inaapi? Pero mas malalim kasi ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin na paano maging mapalad at paano masabi natin tayong lahat po ay full of grace. Si Mama Mary lang po ang ginamit, pero lahat po tayo naging full of grace. 8 lang po ang aking ibabahagi. Ang masaganang grasya o biyayang spiritual na kaloob sa atin ng Diyos ay nagmumula sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya at buhay bilang mga Kristiyano. Number 1, ang biyaya ng kaligtasan. Na tayo po ay mga masabing mga isinumpa na dahil sa pagkakasala ni Eva at ni Adan, pinalayas na nga sila sa paraiso. Number 1 po na grasya sa atin, abayang tayo ay patawarin sa ating kasalanan na hindi man na tayo karapat-dapat. Sabi nga sa misa sa huli, Lord, I'm not worthy to receive, but only say. So parang hindi man tayo karapat-dapat. So number 1 po ang biyaya ng kaligtasan. Ang pinakamahalagang biyaya na kaloob ng Diyos ay ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang sakripisyo sa krus. Tayo ay napalaya mula sa kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Number 2, biyaya ng banal na Espiritu. Biruin mo, binigay na si Kristo sa atin, pero sinabi niya, may ibibigay pa ako sa inyo. Kasi alam niyang mahina tayo. Alam niya na may limitasyon tayo. Alam niya natatakot tayo at naduduwag tayo tulad ng mga apostoles. Pero ang another grasya na binigay sa atin ang Espiritu Santo. At ang grasya doon yung 7 kaloob para tayo maging mananagumpay. At yun ay hindi maibibigay ng kahit sino sa mundong ito. Yung regalo ng kaligtasan at ang regalo ng Espiritu Santo bilang mananagumpay. Bishop dito, nag-chappy. Okay, Chappy? Nag-chappy. Okay na? Okay. Okay na ako. Okay. Ang biyaya ng Espiritu Santo, number 2, ay ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa atin upang tayo ay patnubayan, palakasin at gawin banal. Pinakamaganda ay maging banal tayo dahil hindi natin kaya magpakabanal sa sarili natin. Pero sa tulong ng Espiritu Santo, tayo naging banal. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng karunungan na hindi naman natin yan matutunan sa mundong ito. Kaalaman at pag-uunawa sa mga misteryo ng pananampalataya. Kahit sinong pinakamatalino sa mundong ito, kung wala sa atin ang Espiritu Santong regalo, ay hindi po natin lahat ng unawaan kung gaano kaganda po ang hiwaga ng Diyos sa atin. Number 3, biyaya ng sakramento. Alam po natin na ang sakramento po ang siyang hagdanan, ang siyang paraan po, no? Upang matang natin na lahat. Hello po. Okay. Nawala po ako. Okay.
Dahil sa ganda ng topic natin, Bishop, may gustong umaway sa atin eh. Kaya na sinabi ni Sister Arlene kanina, may gustong umaway sa atin. Pero hindi siya mananalo. Yan, okay na Maya-maya yan. po na. Per seconds po, nagpo-close po yung monitor ko. Okay na po? Okay na, Bishop. Okay. So, yun nga po, yung regalo po Sige ng sakramento. Alam naman po natin na paano po tayo maging anak ng Diyos at paano tayo maliligtas. Alam po natin na ang 7 sakramento po ay, yun po ay grasya no, nabigay sa atin ng Diyos. Paano tayo maliligtas, paano tayo mapata. Alam natin po yung 7 sakramento at hindi na po natin yung isa-isa. At yun naman po ay hindi malibigay ng kahit sino. No, number 4, biyaya po ng pagkapatawad. Sa pamagitan po ng kumpisal na pag-usapan na po kanina ay tunay nga na pagsisisi na tayo ay tumatanggap ng biyayang pagkapatawad ng Diyos. At ang kanyang awat habang ay nagdudulot ng kapayapaan at kalinisan ng ating kaluluwa. Dahil sabi nga natin, kahit nasa atin na pong lahat, nakamta na natin ang lahat, pero aminin po natin, kapag wala po tayong kapayapaan, wala pong kwenta ang lahat. No, sabi nga, makamtan man natin ang lahat sa mundong ito kung kapalit ng mga kaluluwa. Subalit ang kapayapaan po, makukuha po yun sa pagpapatawad. Tinatawad tayo ng Panginoon, so magpatawad tayo. So nakakatanggap po tayo ng kapayapaan at yun po isa napakagandang biyaya. Kahit anong sitwasyon at kahit anong nangyayari, meron po tayong kapayapaan. So number 5, biyaya ng pananalangin. Ang pananalangin ay isang biyayang nagbibigay ng daan sa atin upang makipag-ugnayan sa Diyos. Pero inyo binigyan tayo ng karapatan para kausapin siya at para kausapin tayo. Dahil itinuturing niya na tayo na isang kaibigan. Biyaya ng pananalangin. Dahil Espiritu Santo din pong natuturo sa atin kung paano tayo manalangin. Kaya nga po sinabi ni Kristo, tinuruan niya tayo kung paano manalangin tulad ng Ama namin. Kasi ito po yung napakahalaga. No, sinabi ng Panginoon na makipag-usap kayo sa akin, humiling kayo sa akin. So yung binihintulutan niya po tayo na kausapin natin sa paraan ng pananalangin at mahiling natin na lahat ng gusto natin hilingin ay napakagandang biyaya. Number 6, biyaya ng pag-ibig. Ang pagmamahal ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kakayahan magmahal sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi marami nagsasabi na napakahirap mahalin ng kapwa, lalo po yung gumagawa ng mabuti sa atin. Yung mga taong nalilimutan tayo, hindi tayo natutulungan, napapabayaan tayo. Pero yung biyaya po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, magiging luminous po ito at magre-reflect po ito na magawa nating mahalin yung ibang tao kahit napakahirap mahalin, kahit napakahirap intindihin. Minsan napapagkamalan na tayo, may diferensya sa isip. Pero nag-uumapaw yung grasya. Sinasabi nga natin, bakit hindi ko kaya magmahal? Marahil baka hindi ko pa natatanggap ng ganap ang pagmamahal. Tulad po ni Magdalene, bakit sobra-sobra po ang pagmamahal na binigay niya kay Jesus at ituloy-tuloy sana po siya na tila parang, sorry sa salitang pangit tila nababaliw na siya, tila napuposes na sa kay Christ. Walang ginawa, di sundan sa ng sundan, ibuhos yung pabango, ginawang basahan yung kanyang buhok. Simple lang po sinabi doon, yung pinatawad ng malaki ay malaki ang kanyang utang na loob. So, pusa po nag-uumapaw po yung ating pagmamahal. Katulad po ni Magdalena sa napakalaki niya pong kasalanan pero pinatawad po siya. Kaya naman nag-uumapaw po ang kanyang pagmamahal. Ngayon po, kung nag-uumapaw po ang pagmamahal natin, kahit kanino, simple lang natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ay parang karagat. No? Sabi nga kay Faustina, sa diary ni Faustina, yung habag at awa ng isa't pagmamahal ay katulad ng ocean mercy, tulad ng karagatan. Abay, sandukin mo man ang sandukin yung dagat ay hindi mauubos yan. At ang 7 po, biyaya ng pagsunod at paglilingkod. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paglilingkod sa kapwa. Kagaya ng pagbibigay, kagaya ng paglilingkod sa simbahan. Yung pagdalo lamang natin sa simbahan po ay isa na pong paglilingkod. Paglilingkod sa kapwa na nagpapakita ng biyayang spiritual na kumilos sa atin. Ang bawat mabuting gawa ay tanda ng biyaya ng Diyos na ating natanggap. Nabanggit sa kanina, nandiyan yung The Good Samaritan. So, naglingkod siya, nang hindi na tinanong kung sino ba yun, mabuting tao man yun. Nagagawa lamang po natin yan kung natanggap po natin yung biyaya ng Diyos. No?
At panghuli po, pangwalo, biyaya ng kapayapaan na banggit na natin kanina at kagalakan. Sa mga salmo, napakarami pong mababasa natin yung the joy of the Lord. At yun din po sa iba pang mga kasulatan. No? Ang tunay na kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos ay ang biyayang spiritual na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Kapag punong-puno po tayo ng kapayapaan at kagalakan, abay kahit may sakit ka, nakakangiti ka pa. Sabihin, bakit si Sister Emily nakakangiti yan? Why, this is the joy of the Lord. Oh. Alam naman natin na may kanta doon. Kapag kahit dumaranas ka ng kahirapan, about the joy of the Lord, napakaraming kanta niya at panalangin niya. Yan po ay grasya. Yung napapanood po natin ng mga comedy, ng mga funny movies, yes, ngiti ka, tahalak ka ngayon. Pero pagkatapos ng manood, babalik na naman yung kalungkutan. Hindi kagaya ng inner joy ni God. Aba, kahit hindi ka humahalak ka, kumingiti naman yung kalooban. Yung ganap na kapayapaan at kagalakan ko ay ang tunay na kapayapaan lamang yung nagmumula sa Diyos. Ang mga biyayang ito ay nagpapalakas sa atin pananampalataya na nagbibigay ng direksyon na pag alam natin ang ating direksyon sa buhay, mapupuno tayo ng kapayapaan. At gustuhin natin ang direksyon ni Lord. Direksyon sa ating spiritual na buhay at nagdudulot ng kaligayahan at kapayapaan na tanging sa Diyos lamang magmumula sa pamamagitan ng biyayang ito na tayo naging mas malapit sa Diyos at mas handang maglingkod sa Kanyang kaharian. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating. Amen. Maraming salamat po, Bishop. So, habang Thank you. tumatagal, lalong nagiging maganda ang ating usapan. Kaya lang talagang overtime na tayo. Pero yung mga gustong magtanong, di ba, Bishop, pwede naman i-prepare yan para hindi ho natanong ngayon, tanungin ho ninyo next week. Pwede ho yung kahit hindi sa topic yung ating gusto ko nga itanong. So, brothers and sisters, mag-close na po tayo at para maibigay na ni Bishop ang fullness of grace sa atin, sa kanyang pag-bless sa ating lahat. So Lord God, maraming salamat po sa gabing ito at kami po ay ginabayan ninyo upang malaman pa ho namin muli, Lord God, mga messages na gusto po ninyong iparating sa amin. Lord, maraming salamat sa lahat ng biyaya ninyo. Dalangin ho namin sa mga oras na ito, Lord God, ang isang magandang kaarawan para kay Brother John, Lord God. Dalangin din ho namin ang lahat ng mga may karamdaman ay bigyan na po ninyo ng karagaligan, Lord God. At sa panghuli, Lord, gabayan po ninyo si Bishop Joe, Bishop Lito, brothers and sisters. Patubayan po ninyo si Bishop Joe, Lord God, na magbibigay po ng final blessings para sa amin. Yes, Lord. Thank you, Lord, para sa fullness of grace na iginagabal ba sa amin. Magkaroon po kami ng conscious awareness na naisin po namin ang fullness of grace. The fullness of grace sa aming birthday servant, si Brother John, tsaka para kay Brother Aldrin, si Jody, San Martin, Armor Prayer Group, the Son, and of the Holy Spirit. Thank you po. God bless. Thank you, Bishop. Thank you, Bishop. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Happy birthday po.